May nararamdaman ka bang sakit sa talampakan ng paa mo? Na-diagnose ka na ba ng plantar fasciitis at hindi mo alam paano maibsan ang sakit? Kahit diagnose ka ng plantar fasciitis o may sakit lang sa talampakan, ang video na ito ay magtuturo ng mga teknik sa masahe para maibsan ang sakit. Ako si Marcos Sacristan, ang paborito mong pisyoterapista at ito ang pisyoterapyang abot kamay mo. Sa aking app, may access ka sa mahigit 500 video ng pisyoterapya. I-download ito sa kanang itaas ng screen. Unang hakbang sa masahe ay maghanap ng komportableng lugar gaya ng sofa. Sunod, itawid ang binti ng paa na gusto mong imasahe sa ibabaw ng kabilang binti, siguraduhin na ang bukong-bukong ay nasa labas ng binti. Bawal ilagay ang paa at bukong-bukong sa ibabaw ng kabilang hita. Magsisimula tayo sa simpleng galaw. Gamitin ang kanang kamay at ilagay sa paligid ng kalampakan ng paa. Dapat nakapalibot ang kaliwang kamay mo sa mga daliri ng paa. At mula rito, gaya ng nakikita mo, maglalapat tayo ng mga galaw na paikot, pataas, pababa, sa isang gilid at sa kabila para mapagana ang buong paggalaw ng metatarso. Isipin mo na sa dulo ng hinlalaki ng iyong paa ay may lapis ka at kailangan mong iguhit ang pinakamalaking bilog na kaya mo. Tandaan, ang teknik na ito ay ganap na pasibo. Hindi mo kailangang gumamit ng lakas ng mga daliri ng paa, kundi kaliwang kamay mo lang ang gagalaw sa lahat ng kasukasuan. Ang kanan naman ang magpupwesto sa natitirang bahagi ng paa para hindi kumalat ang galaw sa bukong-bukong. Ayos, gusto kong gumawa ng 10 paikot palabas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at 10 paikot papasok din. At 10. Isa, gumuguhit ng malaking bilog gamit ang hinlalaki ng paa. Parang gusto nating iguhit ang pinakamalaking bilog na posible na parang may lapis sa dulo nito. 5, 6, 7, 8, 9 at 10. Sunod, maaari rin tayong gumawa ng galaw ng pagbaluktot at pagtuwid ng mga metatarsal. Pagbaluktot at pagtuwid ng mga daliri sa paa, ilalapit ang dulo ng paa pababa hanggat maaari at pagkatapos ay itataas ang dulo hanggat maaari. Pababa, patas. Pababa, patas. Pababa, pataas. Igalaw ng maayos ang lahat ng mga daliri ng paa. Ayos, kapag nakumpleto na natin ang 10 galaw ng pagbaluktot at pag-unat, susunod naman ang paggalaw sa pagitan ng mga metatarsal na mga mahahabang buto mula gitna ng paa hanggang sa mga daliri. Para dito, kunin mo ang hintuturo at hinlalaki mo, ilagay ito sa antas ng pinakamaliit na daliri, at pagkatapos, ilagay ang kabilang kamay ng kaunti pa sa loob. Mula ron, mararamdaman mo ang dalawang umbok sa ilalim ng hintuturo mo sa itaas ng paa na tumutugma sa mga metatarsal. Gumawa ka lang ng gunting na galaw, paabante at paatras sa pagitan ng mga iyon. Magtrabaho ng 10 hanggang 20 segundo sa bawat bahagi pagkatapos lumipat. Kanang kamay, susunod na umbok. Kaliwang kamay, kasunod na umbok. Ngayon, nandito tayo sa pangalawa at pangatlong metatarso. At mula doon, ganon din, mga galaw na parang gunting, pasulong at paatras. Para mapagana ang lahat ng galaw ng metatarsiano at marelax ang mga kalamnan na nasa pagitan ng mga butong ito, hindi kailangang magtagal sa iisang bahagi. Pagkatapos ng 10 hanggang 15 segundo, lumipat ka na sa susunod na bahagi. Ilagay ang kanang kamay sa ikatlong daliri at kaliwang kamay sa ikaapat na daliri. At muli, gaya na nakikita mo sa screen, may galaw na parang gunting sa pagitan ng isang metatarsal at isa pa. Habang ang isang daliri ay nagtutulak pababa, ang isa naman ay pataas, paulit-ulit para magalaw ang mga metatarsal laban sa isa't isa. Tapos na tayo sa huli. Ipatungan ka ng kamay sa ikalawang metatarsal. Mapapansin mo ulit ang maliit na bukol sa dorsal na bahagi at hawakan ang buong hinlalaki ng paa. Dito, pwede tayong magtrabaho ng maayos dahil maraming kalamnan sa pagitan ng unang 2 daliri ng paa na kailangang paluwagin. Pwede tayong magtrabaho ng 10, 15 o 20 segundo.
Ayos, sunod naman mga daliring nakakuko. Dito, pwede kang maglagay ng kaunting langis para mas gumanda ang pagdulas ng mga daliri mo sa balat. Dapat nating ilagay ang mga daliring nakakuko sa mismong simula ng mga daliri ng paa dito sa lugar na ito. At mula doon, gumawa ng nakakukong galaw pababa para magtrabaho sa buong pad na yan. Paa. Mga daliring nakakuko, ipapasok natin ang mga daliri ng kamay sa base ng mga daliri ng paa at mula rito, hiilahin natin pababa para ma-relax ang mga kalamnan at ang metatarsal na pad. Ang kabilang kamay ay maaring ilagay sa bahagi ng bukong-bukong para hindi gumalaw ang paa at maisagawa ng tama ang teknik. Mga daliri sa base ng mga daliri ng paa at hiilahin pababa. Mas mabuti maglagay ng konting krema para dumulas ang balat. At hindi masyadong kumapit sa ating mga daliri. Ilalagay ang mga daliri sa base ng mga daliri ng paa. Hiilahin pababa hanggang makumpleto ang 5 hanggang 10 pagdulas. Ayos, kapag natapos mo na ang teknik na ito para paluwagin ang pad, gagamitin natin ang mga hinlalaki para muling trabahuhin ang buong pad ng metatarso. Isang galaw, isang teknik na napaka-interesante para sa lahat ng madalas nakatayo o laging nakasapatos na may takong. At ito ay binubuo lamang ng paggawa ng paekot na galaw. Gamit ang mga hinlalaki, pabalik-balik, kaliwat kanan, dumadaan sa buong bahagi ng pad. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, maari mong trabahuhin ang bahagi ng 10 hanggang 15 segundo. At pagkatapos, inirekomenda kong bumaba ka pa ng konti sa ilalim ng pad ng metatarso para ipagpatuloy ang pagtrabaho gamit ang mga galaw ng iyong mga hinlalaki, papasok at palabas. Muli, dito maaari kang gumamit ng kaunting krema para mas madulas ang mga daliri at makamit ang mas magandang resulta. Kapag nakagawa ka na ng 10 hanggang 15 segundo sa antas ng pad ng metatarso, bumaba ka pa ng kaunti at ulitin muli. Mga galaw palabas, papasok at palabas gamit ang mga hinlalaki para patuloy na ma-relax ang buong plantar fascia ng paa. 10 hanggang 15 segundo at bababa pa tayo ng kaunti. Susunod na antas. Ulit, napakagandang galaw gamit ang mga hinlalaki, papasok at palabas. Trabahuhin pa ng 10 segundo ang bahaging ito at bababa tayo sa huling antas, malapit sa sakong, dito mismo sa pagkakabit ng plantar fascia para muling trabahuhin ang bahaging yon gamit ang mga hinlalaki. Sobrang sarap talaga sa masahe at pagpaparelax ng lahat ng kalamnan. Dito, maaari ring gamitin ang mga daliring nakagara sa teknik sa base ng daliri ng paa. Sa ganitong paraan, ipatong mo ang iyong kamay sa likod mismo ng sakong at ipasok ang mga daliri mo sa harap mismo ng sakong. Mula rito, gumagawa tayo ng mga galaw palabas at paloob habang hinahawakan ng paa gamit ang kabilang kamay para ma-relax ang buong fascia plantar. Para naguguhit tayo ng bilog sa paligid ng sakong. Isang kalahating bilog, sa totoo lang, dahil itong bahagi lang sa harap ang gagawin natin. Gawa tayo ng kalahating bilog palabas. O isang kalahating bilog papaloob. Gawin mo rin ito sa loob ng 20 hanggang 30 segundo sa bahaging ito bago lumipat sa mga pagdiing pahagod mula sa sakong. Paano ito gagawin? Pagsamahin ang hilalaki at kamao, itutok ang hilalaki sa harap ng sakong na nakita natin. At mula rito, idiin papunta sa pad ng mga metatarsal hanggang sa umabot sa base ng mga daliri ng paa. Sobrang sarap sa pakiramdam. Ako, gusto kong gawin ito ng 5 beses. Isa para sa bawat daliri. Gumuhit ng isang imahinasong linya sa pagitan ng daliri at sakong at sundan ito gamit ang iyong hinlalaki. Pwede mong gawin 1 beses sa bawat daliri, 2 beses sa bawat daliri, o sa totoo lang, kahit ilang beses mo gusto. Ituturo ko lahat ng teknik. Ikaw ang pipili ng pinaka-komportableng gamitin. Kaaya-aya ang mga ito. Magtrabaho pa tayo ng kaunti sa bandang hinlalaki.
Ayos! Pagkatapos ng lahat ng teknik na pahaba, lilipat tayo sa teknik na pahalang. Mulay, ilalagay natin ang mga daliri sa posisyong parang kuko at ang gagawin natin ay ipapatong ang mga daliri sa panlabas na bahagi ng paa malapit sa sakong at dadalhin ito papasok. Gagawin natin ito ng pahalang sa buong plantar fascia. Gusto kong tuluman ang sarili ko gamit ang kabilang kamay dahil gusto kong bigyan ng lalim ang teknik na ito na hindi kasing sarap ng mga nauna pero maaari ring magdulot ng magagandang resulta. Dalhin natin ang posisyong parang kuko at hilahin papasok. Gawin natin ito hanggang matapos ang buong bahagi ng fascia mula sakong hanggang sa pad ng mga metatarsal. Gagawa pa tayo ng ilan pa. Napakasarap! Kung mapapansin mo may bahagi na mas masakit, halimbawa ko, itong bahagi na ito ay mas masakit, pwede nating pagtuunan ng pansin ito gamit ang posisyong parang kuko para mas malalim ang pagmasahe. Sige, dalawa na lang na teknik. Susunod ang isa sa paborito ko. Kailangan mong ilagay ang iyong nakasarang kamao. Ilagay ang mga buko ng daliri sa harap mismo ng sakong gaya ng ipinakita natin kanina at mula rito, maglagay ng presyon pataas papunta sa pad ng mga metatarsal. Halos kapareho ito ng teknik gamit ang hinlalaki. Pero para sa akin, mas agresibo at bagay sa mahilig sa sakit at matinding sensasyon. Kaya ipatong mo ang mga buko ng daliri mo malapit sa sakong at itulak gamit ang iyong braso papunta sa pad ng metatarsal. Para mas tumindi ang teknik na ito, hilahin pataas ang mga daliri para tumigas ang fascia. Itense ang plantar fascia at pagkatapos, ipatong ang mga buko ng daliri at trabahuhin hanggang sa pad ng mga metatarsal. Pwede mong ulitin ng 5 hanggang 10 beses ang pagdulas para ma-relax ang lahat ng mga kalamnan na yan. Salamat! Sige, sinabi ko na sa inyo na may isa pang huling teknik, isa pa sa mga paborito ko na tinatawag kong pagbubukas ng plantar fascia. Ganito yon. Ilalagay natin ang dalawang kamay na parang kuko gaya ng nakita natin sa mga naunang teknik at ipapatong ang mga daliri sa gitnang bahagi ng fascia. Mula rito, hiilahin natin palabas gamit ang parehong mga daliri para mabuksan ng husto ang plantar fascia na ito. Kaya ipatong mo ang mga daliri mo sa gitnang bahagi, ipasok mo ng malalim hanggat kaya mo, at pagkatapos ay paghiwalayin mo ang mga ito, hilahin mo ng todo para maunat ng husto ang plantar fascia na yan. Minsan, mula dyan, hindi mo ito makita, pero itinutulak ko pataas ang mga daliri ng paa gamit ang kaliwang kamay para mas epektibo ang malalim na pag-unat. Ipapakita ko ito mula sa gilid. Ipinapasok ko ng malalim ang mga daliri ko at hinihila habang pinananatili ang pag-angat paitaas ng mga daliri ng paa. Uulitin pa natin ito ng ilang beses. Ipinapasok ko ang mga daliri ko, pinipisil ko ng mahigpit, inihihiwalay ko, pag-angat paitaas ng mga daliri ng paa gaya ng nakikita mo rito. Huling teknik, pinipisil ko ng mahigpit, pumapasok ako ng malalim, inihihiwalay ko ang fascia na yan para magdulot ng magandang pagre-relax. Pwede mong gawin ang masahe ng ilang ulit sa maghapon hanggat gusto mo, basta hindi masakit o hindi komportable ang mga daliri mo. Nakakatulong ang masahe sa matinding pananakit, pero huwag kalimutan na ehersisyo ang pangunahing paraan ng therapy para maiwasan ito. Kung may plantar fasciitis ka, malaking tulong ang mga ehersisyong ito para palakasin ang fascia at mapabuti ang sintomas. Kung wala kang plantar fasciitis, makakatulong ang video na ito na pampalakas ng kalamnan ng paa at binti para maiwasan ang pananakit. Kung nandito ka na, siguro nagugustuhan mo ang video dahil nakakatulong ito o baka in love ka kay kalbo. Mag-subscribe ka para mas makita mo siya at i-share ang video sa mga nangangailangan. Kung gusto mo na mas mahabang exercise program para sa iba't ibang kondisyon, bisitahin ang aking website na physioterapiatualcance.com. Taos puso akong nagpapasalamat na nanatili ka hanggang dulo ng video at umaasa akong makita ka muli sa ilan pa sa aking mga ibang video.